Sa base ay nag-eehersisyo sina Iharu at Ichikawa ng magkasama. Tinanong ni Iharu kung bakit pumayag si Ichikawa na lumipat sa ibang base ng ganoon kadali at tinanong niya kung wala na bang katapatan si Ichikawa sa base at kay Kafka. Sumagot siya na gusto niyang lumakas ng mabilis para kapag bumalik si Kafka, siya na ang magprotekta dito at nagtanong si Iharu kung paano siya nakakasigurong babalik si Kafka, at sumagot siya na alam lang niya na babalik ito. Dumating din ang kanilang mga nakatataas na opisyal at ibinalita na ngayong araw ay malalaman na ang kapalaran ni Kafka. Sa headquarters ay tinawag din si Mina doon at umaasa ang lahat na may dala siyang magandang balita pagbalik. Kasalukuyan si Mina sa meeting room ng headquarters at naabisuhan siyang si Director Isao ang humaharap kay Kaiju No. 8 ngayon at kailangan lang niyang maghintay doon. Sa arena, ganap ng sinakop ni Kaiju No. 8 si Kafka at malakas itong umuungal na naging dahilan para umatras si Shino. Sumugod si Kafka kay Shino at ginamit ang jet boost para maghagis ng mabilis na suntok. Nakaiwas si Shino sa huling sandali at naisip na mabilis si Kafka subalit parang hayop lang na hindi iniisip kung paano umatake ng maayos. Biglang pinaikot ni Kaiju No. 8 ang sarili para umatake muli at pinunit ang kanyang torso sa lakas. Nabigla si Shino nang makita niyang sumugod sa kanya ang napunit na torso ng Kaiju, pero nagawa niyang pigilan ito at napagtanto niyang kung gagamit siya ng karaniwang tactic sa labanang ito ay malamang matatalo siya. Doon ay sinusubukan ni Kafka na makontrol ang kanyang katawan. Pero nagsimula ng wasakin ng Kaiju mode si Shino na nakaligtas lamang dahil sa mga shield na gawa sa Kaiju No. 2, nagdesisyon siya na lumaban gamit ang isang espesyal na galaw at sumugod kay Kaiju No. 8 ng buong lakas, sinuntok ito papunta sa pader. Nakahandusay ang katawan ni Kaiju malapit sa pader na may butas sa puso subalit hindi makita ang core nito, at nabigla si Shino at lumingon siya sa huling sandali upang makita ang core at iniwan ng Kaiju ang kanyang katawan upang maglunsad ng sorpresa at na-regenerate ang buong katawan mula sa pinsala. Inatake niya si Shino na kumontra naman, at ang kanilang banggaan ay nagpayanig sa buong bilangguan na dinisenyo bilang ligtas na kanlungan na kayang humawak ng Kaiju na may lakas na rating na 10. Iniisip ni Deputy Commander Ki na ang shelter ay dinisenyo para humawak ng isang dakilang Kaiju lamang. Pero ngayon may dalawang malalakas na kapangyarihan na naglaban. Nagtataka ang kalbo na kapitan kung bakit sinubukan na patayin ni Shino si Kaiju No. 8 nang mas madali sana itong gawin noong tao pa siya, at iniisip niya na baka sinusubukan ni Shin na itulak si Kafka sa kanyang hangganan. Ipinaliwanag ni Kiko na binibigyan ng kanyang ama si Kafka ng pagkakataong patunayan ang kanyang pagkatao. Muling sumugod si Kafka kay Shino na nakaiwas sa kanyang atake at kumontra sa pamamagitan ng pagbaril ng sonic blasts mula sa distansya. Walang epekto ang mga atake at biglang inatake ni Kaiju No. 8 si Shino, na tinamaan ng malaking suntok na nagtanggal ng malaking bahagi ng kalamnan mula sa kanyang tiyan. Lalo pang lumaki at naging mas nakakatakot si Kaiju No. 8, ang asol na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan ay naging pula at tumitingin kay Shino na ngayon ay mukhang maliit sa harap niya. Nataranta ang lahat dahil unti-unting tumataas ang fortitude rating niya kaso pilit na sinusubukan ni Kafka na kontrolin ang Kaiju. Iniwasan ni Shino ang mga atake at nagkontra sa pamamagitan ng pagbitaw ng buong lakas mula sa kanyang gauntlets, pero kahit iyon ay walang epekto sa higanteng Kaiju at agad na nag-deploy si Shino ng barrier nang mabigo ang kanyang atake at sinuntok siya ni Kaiju No. 8. Nablock ng barrier ang karamihan sa pinsala kaso napalipad pa rin si Shino. Bumangon siya at nagdesisyong gamitin ang kanyang ultimate move, tinipon ang buong kapangyarihan ng Kaiju No. 2 at nagpapatama ng makapangyarihang kidlat kay Kaiju No. 8. Nakaramdam ng pinsala ang Kaiju subalit hindi ito sapat para mapabagsak ito, nagalit si Kaiju at nagpaputok ng malakas na atake na hininga kay Shino na muling napalipad, hinawakan niya ang direktor at pinagsasampal sa pader na dahilan para magsuka ng dugo si Shino. Sa loob ng mga namumula at duguan na mata ng Kaiju No. 8, pilit na sinusubukan ni Kafka na makontrol ang kanyang katawan at napagtanto niyang sa ganitong rate ay mapapatay niya si Shino. Lumingon siya at napansin si Kiko at iniisip na hindi niya papatayin ang ama nito sa harap niya. Samantala ay patuloy na pinagsusuntok ng Kaiju ang direktor sa lupa tulad ng isang basahan. Natakot si Kiko at umiiyak niyang naalala ang pangako na papatayin si Kafka kung siya ay magiging panganib sa sangkatauhan. Ngunit sa kabila nito ay nais pa rin niyang maniwala kay Kafka at sumigaw siya, hinihiling na huwag sumuko sa isang simpleng Kaiju. Pilit na nilalabanan ni Kafka ang control mula sa Kaiju No. 8 at sa kanyang pagkabigla,
nakita ni Kafka ang higanteng anyo ng insekto na umatake sa kanya at nakabuka ang panga. Napagtanto ni Kafka na kakainin siya nito na nagpapaalala sa kanya kung paano siya palaging nagkakamali sa mga pinakamahalagang sandali. Natatakot siya sa kanyang kapalaran at biglang nilamon siya ng insekto. Pakiramdam ni Kafka na siya ay nalunod sa dagat ng kadiliman sa loob ng isip ng kaiju at sa labas. Naghahanda na ang kaiju na bigyan ng huling suntok si Shino na umamin sa sarili na umaasa siya kay Kafka kaso mukhang wala ng pag-asa. Sa loob ng isip ng kaiju ay patuloy na nalulunod si Kafka. Nakaunat ang kanyang kamay patungo sa ibabaw at biglang nagliwanag ang dagat ng kadiliman at isang maliit at banayad na kamay ang humawak sa kamay ni Kafka. Nagbalik ang pag-asa sa kanyang mga mata nang makita niya ang imahe ng batang si Mina na sinusubukan na madala siya palabas. Lumaki si Mina habang sinasabi niyang palagi siyang maghihintay para kay Kafka. Biglang napuno si Kafka ng determinasyon na makalaya muli at sa labas ay naghahanda na ang kaiju na patayin si Shino. Pero sa halip na masaktan ito ay ipinasok ni Kafka ang kanyang kamay sa sariling dibdib at nagbuga ng dugo. Napag-alaman na pansamantalang nakuha ni Kafka ang kontrol sa kanyang katawan at ginamit ang pagkakataong ito upang pigilan ang sarili sa paggawa ng kasalanan na magpapatanggal sa kanyang pagkatao. Nagulat ang lahat sa pangyayaring ito at buong kumpiyansang sinabi ni Kafka kay Isao na hindi siya isang kaiju number 8 kundi si Kafka Habino. Tinitigan niya ang direktor sa kabila ng naglalaho niyang maskara at natigilan ang buong shelter sa kanilang nasaksihan, pagkatapos ay bumagsak si Kafka at tuluyang naglaho ang kanyang armor at may nagtutok ng malaking espada sa kanya pero pinakiusapan ni Shino ang opisyal na nagngangalang Neri na itabi ang kanyang sandata. Tinanggal ni Neri ang kanyang maskara at tinanong ang direktor kung plano ba nitong mamatay kanina, dahil tinanggihan nito ang kanyang hiling na suportahan siya at sinabi ni Shino na huwag magbiro dahil lumagpas lang si Kaiju number 8 sa kanyang inaasahan ng kaunti, ngunit ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Tumawag si Shino ng mga mediko at iniutos na dalhin si Kafka at tinanong ni Neri kung ano ang plano niya kaso hindi agad sumagot. Sa isang pagpupulong pagkatapos maasikaso ang mga sugat ni Shino ay naroon ang lahat ng mga matataas na opisyal kasama si Mina. Tinanong nila si Mina tungkol sa kanyang opinyon kay Kafka bilang kanyang commanding officer. May mga ulat na malapit niyang nasaksihan si Kafka mula nang sumali ito sa Defense Force at bago pa man iyon, sumang-ayon si Mina pero nilinaw na hindi niya binigyan ng espesyal na pabor si Kafka sa kanyang panahon sa Defense Force. Nagsalita si Ki at sinabi na narinig niyang si Hoshi ang nagrekomenda na tanggapin si Kafka matapos itong bumagsak sa unang pagsubok. Sumang-ayon si Mina at sinabi ng natitirang mga opisyal na nagpasya na sila at hindi na magbabago ang kanilang desisyon sa kanyang testimonya. Kailangan lamang ito para sa mga dokumento kaya't malaya siyang magsalita at sumagot si Mina na iiwan niya sa mga opisyal ang paghusga kung tao o kaiju si Kafka. Pero maaari niyang ibigay ang kanyang opinyon tungkol kay Kafka bilang isang Defense Force officer. Sinabi ni Mina na noong inatake sila ng Mushroom Kaiju, malaki ang naitulong ni Kafka sa pag-alam ng mga detalye tungkol sa pagpaparami ng mas maliliit na Kaiju, na iligtas pa nga niya ang kanyang mga kasamahan mula kay Kaiju number 9. Nang umatake ang pulang Kaiju na tinaguri ang Kaiju number 10, nailigtas niya ang lahat mula sa pagkalipol at sinabi ng lahat na ginawa niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang kaiju at hindi bilang isang opisyal. Walang dahilan si Mina para tanggihan ito at idinagdag pa niya na si Kafka ay may 0% combat potential sa simula at 12 beses na bumagsak sa entrance test. Ang nais niyang iparating ay hindi kailanman sumuko si Kafka sa pagiging opisyal o sa pagligtas ng mga tao. Anuman ang hirap na kanyang hinarap at ipinahayag ni Mina na si Kafka ay may mas malaking pagkatao kaysa sa kanino at ang kanyang puso ang dapat na maging batayan sa paghatol. Binanggit ng mga opisyal na tigilan na ni Mina ang pagsasalita tungkol sa mga malabo na bagay tulad ng puso at huwag ng pagtakpan ang kanyang junior. Nagdesisyon si Shino na tapos na ang gawain ni Mina doon at sinabi niyang maaari na siyang bumalik. Lumapit ang dalawang pinakamatataas na opisyal kay Shino at sinabing oras na para magdesisyon. Nagkasundo ang lahat na dapat nang itapon si Kaiju number 8 at gamitin ito upang gumawa ng mga sandata, pero iba ang iniisip ni Shino. Samantala ay tumatanggap ng gamutan si Kafka at naaalala rin ang parehong sandali na naalala ni Mina kanina. Pakiramdam niya ay walang magawa noong araw na iyon at nais niyang bumawi sa lahat ng kaiju at kaya't nang mawala ang kontrol sa kanyang katawan at mapunta sa kaiju, handa siyang gawin ang lahat para mamatay bilang tao. Umaasa rin siya sa ganoon pero sa huli ay nagising siya at natagpuan na buhay pa siya.
Nasa ospital siya at katabi niya si Shino at nakahinga siya ng maluwag nang makita ito dahil nag-aalala siyang nasaktan niya ito at bigla niyang napagtanto na kung nabuhay siya, ibig sabihin ay tinanggap siyang tao. Itinuro ni Shino ang kanyang dibdib at sinabi na kung tao siya, magkakaroon siya ng puso at namatay na siya noong oras na iyon at ipinahayag ni Shino na sa mata ng konseho, si Kafka ay isang kaiju pa rin pero naghihintay sila na makita kung siya ay magiging panganib o hindi. Ibinunyag ni Shino na sinabi niya sa lahat sa konseho na hindi papatayin si Kafka para gawing sandata, kundi gagamitin siya bilang nabubuhay na sandata at di sumang-ayon ang konseho, kaso nagawa ni Shino na kumbansihin sila na mas magiging kapaki-pakinabang si Kafka sa ganitong paraan at maaari siyang maingat na kontrolin. Ipinaliwanag ni Shino kay Kafka na magpatuloy sa buhay at patunayan ang kanyang halaga sa lahat. Nadismaya si Kafka na pinapanatili siyang buhay bilang sandata at hindi bilang opisyal, pero determinado siyang magtrabaho ng mabuti upang tanggapin siya ng lahat. Sa labas ay nakatanggap ng mensahe si Mina na ligtas si Kafka at ngumiti siya at niyakap ang kanyang telepono. Nalugod din si Kiko sa balitang ito pero hindi siya lubos na masaya dahil balak niyang maging mas malakas upang mapigilan si Kafka na muling magwala. Masaya rin sina Shino sa balitang ito at mas kahanga-hanga na nanalo si Kafka sa laban na iyon ng mag-isa. Nakatanggap din sina Ichikawa, Iharu at ang mga senior ng mensahe at sinabi niya sa lahat na palagi niyang sinasabing babalik si Kafka. Nakatanggap din ng balita sina Four Eyes at Hoshi at iniisip ni Hoshi na nagsisimula pa lang ang mahirap na bahagi at iniisip niyang sa kalaunan ay malalaman ng buong mundo na may kaiju ang Defense Force at magiging mahirap ang sitwasyon. Kailangang patunayan ni Kafka na hindi lamang siya kapaki-pakinabang kundi hindi pabigat sa Defense Force. Balik sa ospital ay nakatulog si Kafka sa gitna ng usapan at sa kanyang pagtulog sinabi niya kay Mina na hintayin siya sa kabilang dako. Ang mga tagalinis mula sa dating kumpanya ni Kafka ay naglalaro ng chess online at isa sa kanilang mga miyembro ay natalo ng husto sa isang nagngangalang Player Sham, na lumalabas na ang Mushroom Bastard mismo. Naglalaro siya laban sa maraming kalaban ng sabay-sabay at nangongolekta ng impormasyon tungkol sa mga tao at kung paano sila mag-isip habang naglalaro ng chess. Nagkokolekta rin siya ng impormasyon tungkol sa enemy base at ibinahagi ito sa kanyang kasama. Sinabi niya sa kanyang kasama na oras na upang kumilos at bawiin ang kapangyarihang kaiju na napunta sa kamay ng mga tao. Kaso dito na rin nagtatapos ang Season 1 ng anime na ito. Salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli.